Moving to my new apartment, part 2. So for today's video, day 3 na ng ating paghakot and today is the last day as well. So we decided to rent a wagon kasi malalaking gamit na ang ihahakutin natin today. First on the list, the sofa. This sofa is brought to you by Regine and Rickson. Yes po, sponsored lang ang aking sofa. Itong sofa na to ay sofa bed. So if I have friends that will come over for a sleepover, perfect talaga to sa kanila. Beyond thankful talaga ako sa mga friends ko na tumulong sa akin. Next on the list, itong bed ko. I bought this bed on my previous apartment but then again, it's so big. So I've decided to talk to my friend na meron siyang mas maliit na bed. So nag-swap na lang kami. Super nahirapan talaga kami sa pag-carry ng bed kasi ang liit lang ng wagon. Pero pinagkasya na lang talaga namin. Nag-workout din naman kahit papano. Yung biyahe talaga namin here and there. Pagkuha ng bed, hinatid sa friend ko. Tapos kinuha namin yung bed ng friend ko. Tapos pumunta na kami sa apartment. At yan na nga yung mga gamit ko. Parang siyang basura, no? Pero hindi po yan siya basura, guys. Yung mga laman ng mga black bags ay mga damit ko para it's easier for me na lang to take it out later if kailangan ko nang i-arrange. And of course, hindi kompleto ang paghahakot without Sarah, ang munting prinsesa. Moving on, buti na lang nagkasya yung bed frame sa elevator. Si John lang ang muntik nang hindi magkasya. Feeling talaga namin on this day, para kaming octopus. Ang dami namin bit-bit here and there. Another test na naman, ipapasok natin yung bed frame sa loob ng apartment. And thanks God, it worked out. Super nakaka-happy talaga. Ay, grabe. Naporma na namin kung paano namin siya ilagay para hindi masyadong masikip tingnan yung maliit na apartment na to. Amazingly, yung door na nakaharang pwede palang tanggalin thanks to John na maraming hanash. Pinaka-favorite ko talagang part sa bahay is yung bed. Gusto ko talaga mag-arrange ng mga bed sheets at iba-ibang kulay. Nakita ko lang na maayos yung bed ko, okay na, buo na ang araw ko. So ayan, sobrang nakakakilig. Ayan, naka-cover na nga yung bed ko. Ready na to sleep. Pero sobrang dami pang dapat gawin. So thanks to Sarah, inayos niya yung kusina ko. So if ever may hanapin ako pag nagluluto ako, of course, I will just chat and message Shara and Abby. Kasi sila ang mas may alam kung saan nakalagay yung mga gamit ko. Kita nyo naman, sobrang kalat everywhere, here and there. It's almost 3 in the afternoon na this time at wala pang kain yung mga tagahakot ko. Kaya we decided to go to, guess where? IKEA again. Yung mga nabili kong divider para sa cabinet ko, hindi pala siya magkasya. So we decided na isauli na lang at bumili ng another one from a different shop. Dito sa IKEA, pwedeng magbalik ng mga gamit as long as may resibo ka at hindi pa na-open yung mga items. And we went straight to the food court. Alam nyo ba guys na sobrang mura ng mga food dito sa IKEA. Lalo na sa snack station nila na 5 kronor lang for a hot dog and a bread. O diba? Super sulit na. So ito pala yung menu nila. Meron silang fish, may chicken at meron ding meat. So yung in-order ko ay schnitzel, parang pork fillet with garlic bread. At meron pala silang meatballs dito guys. Of course, famous yan sa Sweden. Pagkatapos namin kumain, nag-ikot-ikot na nga kami. Pero of course, yung mga boys, mabuboard talaga yan sila. Pero kami, sobrang enjoy na enjoy. Sobrang ganda talaga ng ilaw na to. Goal ko, sana next time makabili na ako niyan. So, we were looking for a side bed table while playing the trolley kasi sobrang pagod na. Sobrang laki and wide talaga ng IKEA. Pero mag-i-enjoy ka as the days goes by. Wow! Umabot ng days. Akalain mo yun. So, nung nakita na namin kung anong item ang gusto naming bilhin, pumunta na kami sa warehouse wherein titingnan mo lang siya kung anong hall number, anong stall number, and then kukunin mo na yung item na gusto mo. So, may nagustuhan akong side bed table na at the same time may mga drawer siya. So, ayun na. Kailangan na natin bayaran ng lahat. At the same time, gagawin ko na lang din tong haul. So, itong box na to, para siyang divider sa loob ng mga drawers sa side table ko. At ito naman ay shoe rack na dinagdagan ko ng 2 kasi isa lang palang nabili ko. At yan naman pala, si Sarah ay bumili ng shower curtain na plain white lang siya. So, bumili din ako ng mga rags para sa mga chairs ko sa dining table. I also bought a new one, a cover for my bed. Nagdagdag din ako ng isa pang water jar para ilagay ko sa fridge para may malamig na tubig. Ito pala ay parang divider ng mga utensils. And of course, panglinis sa CR. Ito naman ay after kong hugasan ng mga utensils. So, dyan ko siya ilalagay muna. Grabe talagang trip to. At bumili din ako malaki-laking bowl kasi meron akong mga maliliit lang. At yung sarili ko, hindi ko po binibenta. So, bayaran na natin. Sakit. Ouch. Huwag natin tingnan yung price. Kami na lang pala mga girls ang naiwan by that time kasi pinick up na nila yung TV ko. Yes, this TV is brought to you by my friend
Secret na lang. Yan, binili ko lang yan siya sa murang edad, sa murang presyo lang po. Presyong kaibigan lang po. It's 55 inches Samsung. O, diba? Sobrang gaan yan lang at super thin. Kaya, love na love ko talaga siya. Kitang-kita talaga sa CCTV na super ngarag na talaga mga pagmumukha namin by this time. Pero, my friends never left me. Ewan ko na lang talaga kung kakayanin ko without you guys. Aww. At dahil sobrang natouch ako, itatouch ko din muna tong mga underwears ko and mga socks. At tinay ko nga i-connect via hotspot yung TV ko. And nag-work naman siya. So kita nyo naman nasa floor pa siya kasi wala akong TV bank. So this ends my moving vlog and watch out for an apartment tour, not empty anymore edition. Thank you guys for watching. Hey do, alihok pa!